Pagkatapos ng yumao si Francis, si Cardinal Robert Prevost ay nahalal bilang kahalili niya at pinili nito ang pangalang Papa Leo. At nasa kanya na ang lahat ng suporta para sa pagpapatupad ng tatak ng hayop. At darating na ang sandilo at makikita natin ito na mas malalim kaysa ating naiisip. Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng VTD Media Ministry. Maaari po bang paki-like at paki-share sa lahat ang napapanahong propetikong videong ito. Ayon kay John the Revelator, Kabanata 17, talatang 9 ng Apokalipsis, kailangan natin dito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Sinabi sa NewYorkTimes.com na live updates, si Robert Francis Prevost ngayon ay si Leo XIV at ang kauna-unahang Amerikanong Papa. Si Cardinal Prevost ay nahalal sa ikalawang araw ng conclave na magiging pinuno ng 1.4 bilyong mga Romano Katoliko. Binati niya ang kanyang mga tagasunod sa pamamagitan ng mga salitang "Peace be with you." Mahal na mga kaibigan, maaari po ba ang isang posibilidad na ang kasalukuyang Papa na si Leo XIV ay talagang pinili na ni Pope Francis na isang Hisweta bago ito pumanaw? Ang sagot ay opo, at ang media ay tumuturo patungo sa direksyong ito. Pansinin mong mabuti ang mga ulo ng balita. Si Francis ay nagtalaga ng 4 ng 1/5 bahagi ng mga kardinal na siyang pipili kung sino ang susunod na papa, at 4 sa 5 mga kardinal na pipili para sa susunod na pontiff ay umaayon sa posisyon ni Pope Francis. Ibig sabihin, si Pope Francis ay naglagay ng 4 na bahagi ng mga kardinal na siyang pipili ng susunod na papa, at iyon ang kanilang gagawin. At ang napili ay walang iba kundi si Cardinal Robert Prevost bilang si Pope Leo, dahil ito ay habilin sa kanila ni Pope Francis na ihalal ay si Robert Prevost. Ayon sa NBCNewYork.com, katulad ng mga kaugalian, pagkatapos mahalal ang kahalili ni Pope Francis ay nagsalita sa balkonahe ng St. Peter's Basilica, at ang binibigyan ng diin ay ang mensahe ng pagkakaisa at kapayapaan. Nakasuot siya ng tradisyonal na pulang kapa ng kapapahan kung saan ay suot din ni Pope Francis, at sa kaparehong kaparaanan ng mahalal ito noong 2013. Ito ang malinaw na si Pope Francis ay nakatuon ng kanyang mga mata kay Prevost, at sa maraming paraan siya ay nakitaan bilang kanyang tagapagmana. Una, dinala niya si Prevost sa Vatican noong 2023 para magsisilbing bilang makapangyarihang pinuno ng opisina na sumusuri ng mga nominasyon ng mga obispo na nagmula sa iba't ibang bahagi ng mundo, na isa ito sa pinakamahalagang gawain sa simbahang Katoliko. At noong nakaraang Enero ay itinaas ni Pope Francis si Robert Prevost bilang senior rank ng mga cardinals, na naging resulta na si Prevost ay nagkaroon ng katanyagan papunta sa conclave na ito ay wala sa ibang mga kardinal. Ating unawain na ang pangalang Pope Leo XIV ay lumilitaw na itinuturo bilang katuparan ng mga hula sa Biblia para sa katapusan ng panahon. Pansinin mo ng mabuti, kaibigan, kung bakit pinili ng lalaking ito ang pangalang Pope Leo XIV. Ibig sabihin ay mayroong Papa Leo na una sa kanya, Papa Leo XIII, bago pa siya, at alam ng lalaking ito ang kasaysayan ni Pope Leo XIII na siyang sumulat ng encyclical na Rerum Novarum. Ano ba ang tungkol sa encyclical Rerum Novarum na isinulat ni Leo XIII? Ito ay nagpo-promote ng pagpapahinga sa araw ng linggo sa pamamagitan ng batas at pagsamba sa araw ng linggo sa pamamagitan ng batas. Tingnan mo ang dokumento sa screen sa harap mo. Ito ay ang encyclical ni Pope Leo XIII, ang Rerum Novarum. Kaya kinuha ni Cardinal Prevost ang pangalan ni Pope Leo XIV dahil ipagpapatuloy niya ang misyon ni Pope Leo XIII, ang isulong ang misyon
tradisyon ng pagsamba at pagpapahinga sa araw ng linggo ayon sa batas. Iyan ay sa pangalawang talata ng Rerum Novarum, ang encyclical ni Pope Leo XIII. Ang administrasyon ni Trump at ang Project 2025 ay gumagawa ng mga batas ng tungkol sa linggo. Kaya ang pinaka-agenda ng administrasyon ni Trump ay bahagi ng isinusulong ni Pope Leo XIII. Ang tanong, ipagpapatuloy ba ni Pope Leo XIV ang agendang ito? Opo, kaya nga pinili niya ang pangalang Pope Leo. Sa tingin mo, kaibigan, hindi ba sinasadya na pumili sila ng isang kardinal na nagmula sa Amerika? Sundan mo ako, mahal kong mga kaibigan. Napagtanto mo ba na nasa mga panahon na ang mundo ay pinamahalaan ng Katolisismong Romano? At pansinin mo ngayon, sa ating makabagong panahon, ang kauna-unahang papa ay nanggaling sa bagong mundo kung saan ay sa Timog Amerika. At sa Timog Amerika, nanggaling ang isang Hiswitang papa na si Cardinal Mario Bergoglio, na siya ring si Pope Francis, at naniniwala ako na ito ay isang testing ground. Mga mahal na kaibigan, ngayon sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng unang papa na nagmula sa protestanteng bansa ng Amerika. Ngayon si Pope Leo o Robert Prevost ay nanggaling sa teritoryo ng protestanteng bansa ng Amerika. Ngayon, ano ang mangyayari sa protestanteng Amerika? Ito ay magsasalita na kagaya ng isang dragon na magbubuo ng isang larawan ng hayop ayon sa Apokalipsis, Kabanata 13, talatang 11. Sinasabi nito na ang unang hayop ay ang Katolisismong Romano sa talatang 1 at 10. Ibig sabihin, itong Amerika ay bubuo ng isang imahe ng Katolisismo. Naniniwala ako na pinahintulutan ng Diyos ang kaganapang ito upang magising ang kanyang mga tao. Ang pangwakas na mga eksena ng kasaysayan ng mundo ay narito na. Ang larawan ng hayop ay halos ganap na nabuo. Ang tatak ng hayop ay malapit ng ipatupad. Maaring itanong ninyo sa akin, papaano't hindi naman Hisweta si Pope Leo? Yan ay isang napakagandang katanungan sapagkat iyong iniisip na si Pope Francis ay isang Hisweta at si Pope Leo ay hindi isang Hisweta. Makinig ka, kaibigan. Ayon sa CNN News, si Robert Prevost na ngayon ay si Pope Leo XIV ay membro ng Augustinian Religious Order. Sinasabi na ang Augustinian Order ay kilala rin bilang Mendicant Order ng Simbahang Katoliko. Ano ang ibig sabihin nito sa nangyari noong ika-13 siglo? Ano ba ang pangalan ng punong reformador na tinawag na bituin sa umaga ng reformasyon na bago dumating sina Martin Luther sa eksena? Ito ay si John Wycliffe. Sino ba ang sumalungat at ang umusig kay John Wycliffe? Diba ang mga mendicant fraile ng mga Agustinian? Ayon sa aklat na The Great Controversy, page 82, samahan po ninyo akong basahin. Isa pang kasamaan laban sa mga reformers ng matagal na nakipagbakbakan at determinado ay ang institusyon ng mga utos ng mendicant fraile. Ang mga fraile nito ay dumagsa sa Inglaterra na nangibabaw sa kadakila at kasaganaan. Ang mga kabataan ay na-demoralize at nakurap sa impluensya ng mga frailing ito. Ngayon si Wycliffe ay nagtuturo ng mga nakakaibang mga doktrina ng Protestantismo. Ang kaharian ng kadiliman ay nanginginig. Ang mga fraile na gaya ni Pope Leo XIV sa England ay nanginginig sa galit at sa pagkamanga ay matapang na nagsalita ng may puot. Ang galit ng Roma ay nagningas sa mas matinding intensity nito at muli ay nagplano na patahimikin ang tinig ng reformador. Kaibigan, sa ngayon, si Pope Leo XIV ay nabibilang sa Mendicant Friars Order. At ano ang layunin ng mga Mendicant Friars? Sagot, ang ibagsak ang Protestantismo, na ito ay katulad rin sa kilusan ng mga Hisweta. Kung ganoon sila dati noon pa, ito ba'y mababago? Pakinggan natin ang sinabi ni Propeta Jeremias sa Kabanata 13, talatang 23. Mababago pa ba ng mga Ethiopia ang kanyang balat o ang leopardo ang kanyang mga batik? Kung magkagayoy, makakagawa pa ba kayo ng mabuti?
na nakasanayan na ninyong gumawa ng masama. Kaya ang organisasyong ito ng mga Agustinian Trially, ito ay nasa kanyang DNA na gawin ang kasamaan upang pabagsakin ang Protestantismo. Kaya ngayon, sa tingin mo po ba na ang isang kardinal na nagmula sa Amerika ay nagkataon lamang ang pagpipili bilang maging papa na nabibilang mula sa Order of Augustinian Mendicant Friars? Hindi po. Ito'y maingat na naiplano ang perpektong pagpipili nitong bagong papa. Cultural and educational institutions, America's soul, have succumbed to leftist rot. Military might and worldly wealth alone are not enough to preserve our founding principles, nor are once-in-a-generation electoral miracles like 2016. Our future existence as sons and daughters of freedom requires the satisfaction of a single paramount objective: the categorical defeat of the left. America cannot and will not survive otherwise. Our time calls for an American crusade, yes, a holy war for the righteous cause of human freedom. We make a lot of assumptions about where our culture is, and we're wrong. And if we don't crusade a holy war, a righteous holy war for freedom, we're not going to save it. Ang isang batas na nauukol sa pagsamba ay darating na may dala ng kautusan ng kamatayan. At ito ang mensahe ng ikatlong anghel sa Apokalipsis 14:9 na babala sa atin na kung sino man ang sumasamba sa hayop na siyang sistema ng kapapahan at sumasamba sa linggo bilang kanilang banal na araw ay mararanasan ang puot ng Diyos. Magkakaroon ba ng utos ng kamatayan na ipapatupad laban sa mga tao ng Diyos na tapat na tagasunod sa kanyang utos? Ang sabi sa MediaMattersForAmerican.com, Heritage Presidents na si Kevin Roberts na mahirap para sa administrasyon ni Trump na gumawa ng patakaran ng walang konsultasyon mula sa Project 2025. Sipiin natin ito. Sa tingin namin, ito ang simula ng ginintuang panahon na magiging napakahirap para sa Trump administrasyon na gumawa ng mga batas na wala ang Project 2025. Similarly, Project 2025 calls for the next administration to execute every person who is currently sitting on federal death row. Sabi ni Ellen White mula sa aklat na Education, ang pinakamalaking pangangailangan ng mundo ay ang nais ng mga tao. Mga tao na hindi mabibili o maibenta. Mga tao na nasa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa ay totoo at tapat. Mga taong hindi natatakot na tawagin ang kasalanan ayon sa kanyang tamang pagkatawag. Mga taong ang kanilang budhi ay tapat sa tungkulin bilang karayom sa poste. Mga taong tatayo para sa tama na kahit bumagsak man ang langit. Mahal na kaibigan, ikaw ba ay handang maninindigan para kay Kristo kahit pa bumagsak ang langit? Maraming salamat mga mahal kong kaibigan sa inyong pagsama sa akin dito sa channel ng VTD Media Ministry. Hanggang sa muli mga mahal kong kaibigan, at patuloy ko kayong inanyayahang sumama sa akin na mag-aral tayo ng katotohanan mula dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.